Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. VP Inday Sara, hindi pala tatakbong presidente sa 2028 presidential and national election. Pero kahit na ganito pa ang sinabi ng ating pinakamamahal na vice presidente, ay tuloy pa rin po ang pagsuporta sa kanya ng taong bayan. Tila ba nagsasawa na sila kay President Bongbong Marcos at sigaw ng taong bayan na bumaba na lamang si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto bilang isang presidente. Samantala, mga kongreso na kasapi ng CPP, NPA, NDF ay patuloy pa rin sa pag-recruit ng mga estudyante paring maging terorista at maging aktivista. Isa na rito si Raulo Manuel. Para sa buong impormasyon. Ang isyung ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang nagsabi na netizen, anong klaseng public servant yan? Tinuturuan na niya mga estudyante maging aktivista, imbis na turuan magsumikap sa pag-aaral para maging maayos ang buhay. Ang isyung ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang nagsabi na netizen, anong klaseng public servant yan? Tinuturuan na niya. Sabi din naman ng isang netizen, bakit andyan pa yan Raul na yan na pinapasahod natin para sana makatulong sa bayan siya pa ang pasimuno ng kapahamakan ng mga kabataan. Nakakagalit talaga, pasasasa kaban ng bayan, di tamaan ng kung. Sabi din naman ng isang netizen, lahat na party list na kalyano ng CPP, NPA, NDF, pati tambaluslos, wag na iboto sa susunod na eleksyon. Sabi din naman ng isang. Pag-uusapan din po natin ito pong si Laila de Lima po ay nagpasabi na nais niya na mag-iba ng posisyon ng gobyerno at papasukin para payagang makapag-imbestiga ang ICC. Alam na natin yan, no? Tungkol po yan kay Pangulong Duterte. At syempre, si Raulo bilang representative po ng kabataan ay may payo po sa mga kabataang Pilipino na makiisa daw. Makiisa daw ang mga kabataan sa strike na gaganapin mula bukas. Iyan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Pasensya na po kayo, medyo late po tayo kasi sabi ko idlip lang ako mga 30 minutes. Ngayon lang po tayo nagising. No? Medyo may naging bisita tayo kanina, isang mahalagang tao, nagngangalang Caitlyn. Medyo napagod tayo sa pagpasyal kay Caitlyn sa dyan po sa dito po sa BGC. Okay. Unahin na po natin to yung kabataan party list. Pinagod po ako ni Caitlyn. Grabe po. Ang hirap pala maging bisita nito ni Caitlyn. Mapapagod ka talaga. Okay. Ito pong pinahayag ni si Raulo. Ayan. Sa mga kabataang commuters, makiisa tayo sa laban ng tsuper. Kulang kayo, yung mga nagtatanong, mamaya po tayo, no? At operator para sa kanilang hanap buhay. Ang modernisasyon ay hindi dapat bias para sa mga malalaking korporasyon. Sa darating na Lunes, tumungo tayo sa strike centers
kausapin ng mga tsoper at dinggin ang kanilang mga panawagan. Hindi ko po alam kung ano na po ang tumatakbo sa utak ngayon nitong representative ng mga kabataan, 'no? Ngayon lang po ako nakarinig ng isang congressman na direktang nananawagan sa mga kabataan na pumunta sa strike, 'no? Makiisa sa strike ng mga driver. Hindi mo ba naintindihan na Congressman Raul? Si Raul, ng isa sa mga unang naapektuhan ng pag-i-strike ng mga driver ay yung mga kabataang estudyante. Hindi naman po yata nagdeklara ang mga eskwelahan na walang pasok. Kung magdedeklara naman tuwing mananawagan kayo ng rally, kung magdedeklara naman ng walang pasok, kawawa naman po yung mga kabataan natin. Hindi na matututo, 'no? Ikaw, ang pagkakaalam ko sa'yo, Raul, isa kang honor student. Siguro naman hindi ka naging honor student dahil pala absent ka, 'no? Ang gusto mo ba sa mga estudyante natin, 'wag na mag-aral talaga. Nakakapanghinayang po. Tapos tignan po ninyo, yan po, distraction po yan sa mga estudyante. Napapamahal po ng sakay. Kung hindi po sila masasakay sa libreng sakay, kung nakalimutan po ng mga local official na magpalibreng sakay, ang problema po diyan yung sa mga bandang looban, Napipilitan po maghabal-habal 'tong mga estudyante. Kunwari, hindi ko kung ang pamasahe po nila ay, mura lang at may student discount, napapadoble, triple o times 4 times 5 pa, 'no? Ang pinahihirapan mo, Raul Manuel, yung mismong pinasasama mo sa rally. Ano ba naman 'yan? Ikaw, hindi ka magiging honor student kung absenero ka, Hindi ako naniniwala na may loko-lokong unibersidad na yung isang absenero. Kaya hindi ako naging honor student. Grabe, 'no? Isang congressman na nananawagan. Yung mga estudyante na binibigyan niyo ng problema tuwing mag-i-strike kayo, sa tingin ninyo natutuwa sa inyo? Alam po ninyo, sa totoo lang, yan pong strike ng mga tsoper, lalo na noon, nung panahon na wala pa yung mga e-jeep, mabuti nga ngayon marami na, Nararanasan po namin yan. Nung estudyante kami, wala talagang masakyan noon. Lagi-lagi na lang, no? Strike dito, strike doon. At gusto nyo pa yung mga panawagan nyo na rin. Lahat ng manggagawa, wag na rin sila magsipasok, doon na rin sa strike. Mag-isip po tayo sa mga susunod na eleksyon kung iboboto pa natin tong mga tao na to. Alam po ninyo, sa totoo po, eto mag-real talk po tayo. Okay lang yan yung hindi po natin tinututulan si Kabababa Reyes ko, nakalimutan ko na talaga pangalan ni Babare. Dahil siya ay ang trabaho niya po ay mag-rally na mag-rally. Hindi po natin siya tinututulan. Kung manawagan siya ng rally, kung manawagan siya. Pero kayong mga congressman, pinasosweldo namin kayo, no? Pinasosweldo namin kayo. May pondo kayo. Para saan po kaya sa tingin ninyo yung sweldo ninyong mga congressman? Hindi po ba para po yan, lutasin ninyo yung mga problema ng mga nagrarally? Hindi po kayo sinusweldohan para manawagan kayo ng sumama yung mga kabataan sa nagwewelga.
no? 'Di po ba? Bakit po ginagamit ninyo yung pagiging congressman niyo na pinasusweldo kayo ay Renato pala. Wala akong problema kay Renato Reyes, manawagan siya ng manawagan, eh. Hindi naman namin pinasusweldo yan, hindi po siya binibigyan ng pondo ng pamahalaan. Sa iba hindi ko alam kung saan nakakakuha ng pondo si Renato Reyes. Pero kayong binibigyan ng pamahalaan ng pondo para lutasin. Hindi po ba kayo yun? Kayo yung lulutas? Alam ninyo kung ano problema, malapit kayo sa mga tsoper. Gawin nyo yung paraan sa Kongreso. Doon po kayo pinasusweldo kayo para yung nakikita niyong problema, hindi na kayo kung magrarally rin lang kayo, bakit pa kayo suswelduin? Kaya namin kayo pinasusweldo ng pamahalaan, kung nakikita niyong may problema, gagawan niyo ng paraan bilang mambabatas. 'Di ba? Anong ginawa niyong paraan bilang mambabatas sa problema ng mga tsoper? Hindi yung may problema ang mga tsoper, nananawagan kami, suportahan natin yung kanilang pagwewelga. Bakit pa namin kayo pinasusweldo kung di magbabarehas na lang kayo lahat? Ibang klase talaga ang utak na 'to. Okay, punta na po tayo rito kay, Laila de Lima. Si Laila de Lima tinignan ko ngayon 'no, unlike ng, mga nakaraang 2 araw na siya talaga yung lahat ng balita, laman ng balita. Ngayon isa na lang po ang may dala-dala sa kanya ng balita. Pang ilang araw mo pa lang wala nang may interes sa'yo. Ilang araw ka palang nakalaya, halos wala nang nag-interes kasi tumodo ka ng wala paulit-ulit, ICC na naman. Siguro sabik na sabik ka, Senator Laila de Lima, na 7 taon hindi ka nakapagsalita tungkol sa ikakaso nyo kay Tatay Digong sa ICC o sa pagpapatuloy ng kaso nyo sa ICC. Kami pong nasa laya, kami pong malayang mga tao, sawan-sawa na po kami sa kaaaral ninyo tungkol sa ICC. No? Sa inip nga namin, alam po ninyo sa totoo lang, nung una nagagalit pa kami pag may nananawagan na papapasukin namin yung ICC. Yung ICC ay ano, ngayon po sa inip namin sa aksyon. Ilang taon niyo na bang pinangangalandakan niyang papapasukin niyo yung ICC, 'no? Alam po ninyo sawan-sawa na po kami na marinig, ha? Kung ilang taon ka nakakulong, gano'n din karaming taon na kami po ay, binubugbog na si Duterte ay makukulong na sa ICC. Presidente pa si Duterte, ICC na. Ngayon, hindi na siya presidente, ICC pa rin ang mga binabanggit ninyo. Sa inip nga namin sa ka-ICC nyo eh. Wini-welcome na ni Pangulong Duterte, magkaroon lang na aksyon yung ICC. Hindi po bago sa pandinig namin yung ICC. Laila de Lima, kung kayo po ngayon nyo lang, tuwan-tuwa kayong banggitin yung ICC. Ang tagal-tagal na po niyan. Ang tagal-tagal nyo nang pinaasa yung mga kakamping ninyo. Naubos na nga yung mga kakamping ninyo. Mga kasama nyong dilawan. Matagal nang umaasa dyan sa ICC na yan. Nakalaya ka na't lahat. O ngayon, akala nyo may bago, di ba? Kasi bagong interview eh. Bago yung mga sinasabi nila sa ICC. Punot dulo, ano po ang panawagan pa rin nila dito sa ICC? Na magbago ng posisyon si Pangulong Marcos. Na magbago ng posisyon
at papasukin yung ICC para mag-imbestiga. So, all this time na nagsasabi kayo na makukulong na si Duterte dahil sa ICC, all this time, no? Nagsasabi kayo na ayan ang ICC, matakot na kami sa ICC. Ang punot dulo rin po pala para maka-aksyon ng ICC, yung gobyerno papapasukin sila para mag-imbestiga. Paulit-ulit na po. Ayan na naman, nagsabi na naman ang ating Office of Solicitor General, hindi po tayo makikipagtulungan sa ICC. Akala ko pa naman may mga bago kang baon. Ito lang mga sinasabi ni De Lima. Maganda po yung punto niya eh. Kasi wala po nagsalita ng ganito, wala akong naririnig na ganito. Ang sinasabi niya, dapat lang natin papasukin yung ICC kasi wala naman talagang balak yung gobyerno, yung mga sangay ng pamahalaan, o inisa-isa niya. Yung Kongreso ba? Balak imbestigahan si Pangulong Duterte at si Senator Bato? Hindi. Yung ombudsman ba, balak silang imbestigahan? Hindi. Yung mga korte ba, balak mag-imbestiga? Hindi. Bakit? O kaya daw papasukin natin yung ICC. Kasi hindi sila mapapanagot. So kung hindi mapapanagot, walang ginagawa yung gobyerno para mapanagot si Pangulong Duterte, dapat talagang pumasok na yung ICC. May logic, di ba? Pero may nakakalimutan kayo. Paano aaksyon ng mga korte sa Pilipinas kung wala kayong sinasampang kaso kay Pangulong Duterte hinggil dyan sa nagsampa ka ba ng kaso rito? Hindi kayo nagsampa. Bakit? Saan kayo nagreklamo? Direkta kagad sa ICC. Di ba? Bakit kayo sa ICC? Tapos gusto nyong umaksyon yung ating pamahalaan, yung mga korte rito, gusto nyong magbigay sila ng ipakulong nila si Duterte. Wala naman kayo nirereklamo rito. Kaya nga kayo hindi nagrereklamo para may katwiran pala kayo na papasukin yung ICC. Wala rin naman palang silbi yung mga bago mong impormasyon. Sawa na kaming marinig yung mga yan. No? Binugbog na kami ni Trillanes dyan. Ang bago lang na pinagmamalaki mo, isa raw siya sa may reklamo. Bads, masarap ba ang kape pag libre? Opo. Lilibre mo ba ako? Walang maitira sa akin. Wala naman pong kayong nirereklamo. Paano aaksyon yung korte rito? Bakit hindi nyo ini-withdraw yung inyong kaso sa ICC para magreklamo dito? Gusto nyo lang kasi malabo na po yan. ICC po ngayon, ang dami nilang problema. Mukha silang tanga kung inuna nila yung Pilipinas. Mukha silang tanga kung uunahin nila yung Pilipinas samantalang ang daming atrocities, ang daming mga paglabag, mga paglabag sa mga gerang nagaganap ngayon sa Israel at sa Ukraine. Tapos sasabihin nyo, uunahin si Duterte. Utot nyo. Enjoy mo na yan kasi mukhang nagsasawa na sa'yo sa kai-interview, paulit-ulit lang naman sinasabi mo. Hindi ka naniwala kay Hindi ka naniwala kay dating Vice President Leni Robredo na magpahinga ka muna. Atake agad. Alam mo, Laila de Lima, di na kita tatawaging senator kasi hindi ka na senador. Alam mo, Laila de Lima, no?
Yan na nga ang pagkakamali mo noon, ni hindi mo pa pinag-iinit si Duterte, inimbestigahan mo na bilang mayor. Eto na naman, uulit ka na naman. Kalalabas, wala ka pa yata 1 linggo nakalabas, eh. Gusto mo na kaagad atakihin si Duterte na naman uli. Magpahinog ka mo. Pero talagang ganyan. Okay, eto na po yung inyong pinoproblema, 'no? Bago yan, talo po si D. Natalo po ang ating pambato, pero top 10 at least nakabawi tayo, 'no? Oo, nakabawi po tayo. Asan na ba yung aking mga okay, eto na po tayo, sa tampok na balita ngayon. Dalawa po 'tong sinasabi ng ating mahal na Vice President Sara Duterte, 'no? Una, kasi siyempre tinatanong naman siya. Alam niyo, nakakatuwa po kasi si Sara Duterte, yung mga pangarap nung isa diyan, 'wag na natin banggitin, 'no? Yung, pinuno ng House of Representative, pangarap niya na, ah, 'wag na natin banggitin si Martin. Ang pangarap niya, araw-araw siyang nasa balita, araw-araw siyang pinag-uusapan, eh, di ba? Pero si Sara Duterte wala pong ka-effort-effort, 'no? Lagi po siyang ibinabalita ngayon lately, 'no? Una, gusto siyang sirain ng ating local media. Ikalawa, natutuwa sila sa bagong pronouncement ni Sara Duterte. Ito po ang sinabi ni Sara Duterte, wala po siyang ambisyon na maging presidente sa 2028. Nalito na naman. Natutuwa po ako sa mga reaksyon, 'no? Pagbabasahin niyo po yung mga reaksyon dito. Ito, lilinaw ko lang, Ang sinabi kasi ni Sara, dalawa po yung punto niya, 'no? Ang sinasabi ni Sara Duterte, mukhang okay ay ano pa sila, 'no? Sila ni Pangulong Marcos ay good pa, 'di ba? Hindi gano'n yung pagkakasabi kasi pinagkatiwala pa sa kanya yung Pilipinas, eh, kaya okay pa sila ni Pangulong Marcos. Yung kasi yung tanong, eh, sumasagot lang po si Sara Duterte. Okay po yung, okey pa kami ni Pangulong Marcos. Pinagtitiwalaan pa ako at ang pinakamalaki pong patunay na pinagtitiwalaan siya, siya po yung caretaker, 'no? Kahapon nga nakakatuwa. Sabi ko nga dun, ay kahapon o kanina. Pero kahapon pa yung balita, eh. Sabi ko nga, parang, Digong versus Lenin na naman 'to. Sila Tatay Digong nagtatrabaho tuwing may sakuna, si Leni Robredo nagpe-press conference, tuwing may sakuna, pumopormang nagtatrabaho. Gano'n yung nangyari kahapon, eh. Habang si Sara Duterte ay totoong nagli-lead, siya po yung nagmi-meeting sa NDRRMC. Si Martin naman po ay, inuutusan niya sa press release, inuutusan niya si Congressman Erwin na tignan, tignan ang mga kalagayan do'n sa Mindanao para kung papaano makakatulong. Nakita niyo po yung pagkakaiba? Yung isa po tunay na nagtatrabaho, NDRRMC na, yung isa naman ay, pumoporma. Pero yung pumoporma lang, yun yung binabalita ng media. Kasi yung kay Sara Duterte, sa Facebook niya lang nakita ko, eh. Okey. Eto po, lagi lagi po nilang sinasabi na, eto na naman ang mga Duterte. Alam po ninyo yung mga pagsasabi na hindi tatakbo, 'no? Ang tangi pong nakakalusot niyan, ang tangi pong mga tao na, ginagawa yan sa paulit-ulit na pagkakataon. Kaya po ng mga Duterte, 'no? Kahit na paulit-ulit.
Paulit-ulit po nahihiwagaan yung mga tao. Paulit-ulit po ng Loro Boy, putak ka ng putak. Ako ba yun? Para sa akin ba yun? Mamaya na kayo magtanong. Wag niyo po, bakit po ba kayo, wag niyo pong i-ano. Hindi ko pa po nakikita, baka kaya naman natin sagutin na. Wag po kayo magbubura. Maya-maya na po, sasagutin ko po lahat yan. Sayang naman wala na tayong laruan yan. Wag niyo pong buburahin. Sino ba yung nagbura na yun? Ano ba sinabi? Ito, magtatanong pa tuloy ako eh. Okay. Yung pong paglalaro po dun sa tatakbo at hindi tatakbo, sa totoo lang, ginawa na pong ano yan. Hindi niyo po ba alam? Tuwing magpa-file sa filing ng candidacy, nakabantay po lahat ng media. Magpa-file ba si Sara Duterte? Balita po maghapon yan, no? Narito tayo ngayon sa COMELEC. Hanggang ngayon, wala pa pong anino ni Sara Duterte. Ginawa po nilang ano yan yung magandang estratehiya po to na tanging Duterte lamang, no? Duterte lamang can pull out this strategy na hindi po maiinis sa kanila yung mga tao. No? Realidad po yan. Ngayon, kahit po paulit-ulit to, nahihirapan pa rin po yung mga kalaban ng mga Duterte kung ano po ang nararapat nilang gawin, no? Pag nagdeklara na si Sara Duterte na hindi siya tatakbo. Definitely, mahiwagaan sila. Ano ang gagawin natin? Paano natin babanatan itong isang tao na nagdeklara na wala siyang ambisyong tumakbo sa 2028 pero nagtatrabaho at nakaka-gain ng mataas na rating dahil dyan. Focus lang ako sa trabaho. Wala akong ambisyon sa 2028, magpo-focus lang kami. Pero ang meron kasi doon sinabi, ibig bang sabihin in the near future, pwede niyong akusahan si Sara Duterte na sinungaling kung siya ay tumakbo sa 2028? Hindi po. Bakit? Ang sinabi naman niya, wala siyang ambisyon. Pero, ipinapagas sa Diyos niya na lang ang lahat. No? Susunod na lang siya sa plano ng Panginoon. Paano mo babanatan yung ganung... Ako, kahit nire-reveal ko tong ganito, natutuwa kasi ko eh. No? Ito yung paulit-ulit na ginagawa sa kanila ng mga Duterte na hindi po nila parang puzzle na ibinabato sa kanila ng mga Duterte. Pero hindi nila masolve-solve. Di ba? Pwede mo ba sabihin na pumuporma na siya para sa 2028? Hindi na. Paano mo sasabihin, nagdeklara nga siya, wala siya ambisyon? Hindi. Pati rin po yung mga galit sa Duterte. Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag niyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!